O ito mga kababayan ha, abangan natin ito. Kaabang-abang ito mga kababayan. Dahil ayon kay Senador Dante Marcolita, may mga nadiskubre na siya sa paunang investigasyon ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. May nadiskubre na siya na mga ghost flood control project ng administrasyong ito. Hindi pwedeng maghugas kamay ka lang ha, Pangulong Marcos ha. Dahil ikaw yung unang nagyabang na mayroon ng 5,500 flood control sa buong bansa. Hindi pwedeng yung mga kalyado mo lang yung magparusahan. Dapat ikaw rin. Bakit pinagyabang mo na yan? Bakit sinabi mo na may natatapos na sa buong bansa? Pero wala naman pala mga kababayan. Meron mang natapos, pero palpak. Walang bakal. Substandard mga kababayan. Yung siminto napakanipis. O paano naman? Yung bilyon-bilyong pondo na pinagyayabang ninyo. Di, nasaan napunta? Napunta sa mga bulsa ng mga congressman, na mga kontraktor mga kababayan. O saldi ko, kumanda ka na ha. Dahil malapit na nang ipapatawag ni Senador Dante Marcolita. At ikaw, Ortiga, ng La Union. Dapat rin ipatawag ka, ang yabang-yabang mo, puro ka batikos kay Vice President Sara Duterte. Yun pala, yung mga flood control project sa yung distrito ay puro palpak, puro sira. Pinaghati-hatian ninyo yung bilyon-bilyong pondo para sa flood control sana. Ibinulsan nyo, mahinayupa kayo. Kaya itong si Senador Dante Marcolita may babala ha. Ulitin natin, babala ni Senador Dante Marcolita sa mga gumagawa ng anomalya sa flood control mga kababayan. Iimbestigahan kayo ni Senador Dante Marcolita at hindi kayo makakalusot. Hindi ninyo basta-basta ang mabubula itong si Senador Dante Marcolita. Ulitin natin, Pangulong Marcos, hindi ka pwedeng maghugas kamay sa mga ghost project na ito ng flood control dahil ikaw mismo ang nagyabang noon. Yung mga palpak, yung mga sirang flood control na yan, kailangan may pananagutan ka rin, Pangulong Marcos. O ito na, wag na natin ito patagalin, sabay-sabay na natin ito panoorin. Yung ginanap nating pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauukulan katulad ng DPWH, ng DBM at yung mga initial na representatives na dumalo galing sa 15 contractors na na-identify ng Pangulo kamakailan lang. Mahalaga yon sapagkat mula doon gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte, we have successfully laid the predicate. Sabi nga, mga premises ay walang kumontra katulad nung mga initial na findings ng Pangulo na mahigit na 2,500 na contractors, halos 15 lang ang namunini, halos 18% nung naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaunan, na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, dahil nga sa laki ng nagagastos natin at wala namang nangyayari dyan sa pagkontrol ng baha, talagang nakakabahala na kinakailangan nating sabihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, isisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang merong mga ghost projects. At nakita ninyo, umamin ang ating DPWH siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalong-lalo na sa parte ng Bulacan. Inamin niya na may mga multong proyekto at na sa lalong madaling panahon ay isusumitin niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga
opisyalis ng DPWH na merong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ang COA. Sapagkat kung ghost projects yung mga yon ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nilang mabuti yun. Wala man lang pumasok sa kanilang report na may mga ghost projects. Lumitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bands, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may kaukulang garantiya yan ng mga banding companies. So umamin si Secretary Bonoan na kapag na-establish niya yung mga yon, mapipilitan na habulin yung mga insurance companies na nag-post ng mga bands para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kinakailangan maibalik kung talagang ghost projects. Umpisa pa lamang yun. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya ng madalian ng pag-imbestiga na kanyang ipinangako, kung po pwede, ay isangput niya ang ating komite, yung Blue Ribbon, sapagkat meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 staff natin upang sa ganun ay meron tayong participation. Ang pangako ko nga nga niya kasi wala naman tayong backhoe dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin physically. Kung yan ay may mga multo ay kinakailangan nating gibayin ang porsyon ng kanilang mga nicho para makita natin ang mga buto. Pagpapatunay na talagang merong pagkakasala. Pumayag naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganun ang ginawa natin sapagkat may kakayahan naman ang ating komite na magpadala talaga ng representatives at tukuyin by random ito kahit random lang sapagkat napakarami niya. Isang section ng isang embankment halimbawa o revetment at kapag yan ay kinayod ng backhoe, lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo dun sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganun ay matakot naman ang mga gumagawa nito sapagkat talaga pong nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganib. Marami pa po tayong bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na po procure ang project, kung paano pinahihiram ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sabwatan. Hindi po kasi po pwede na mag-bid ka sa maraming project sa buong kapuluan kapag mangyayari nun ay parang napakarami mong technical persons at napakarami mong technical equipment na imposible pong maipundar ng kahit kisino pang contractor. Yan po yung sisimulan nating tingnan at nakikita natin na makikipag-cooperate siguro naman ang mga kinauukulan. Hiningi po rin natin sa DBM yung mga pondo na nanggaling sa program funds at saka doon sa insertion sa mga bicameral conference sapagkat nakakuha po tayo ng informasyon na dito po talaga nagagamit ang katiwalian sapagkat yung mga politikong involved dito nakakakuha sila ng komisyon na halos 30% ng project. At kapag isinama mo ang lahat ng mga komisyon, ang lahat ng may kinalaman sa project na yan, ang natitira na lamang po ay 26%. Ibig sabihin po sa bawat 1 milyon na pondo ng isang flood control project, 26 milyon na lamang po ang magagamit para tapusin ang project. Kaya po nasasalaula, hindi nagiging epektibo, ang nangyayari po parang walang nasasagaan, walang napipigilan na baha kung hindi tuloy-tuloy po ang baha na kagaya po ng inyong nasasaksihan sa ating panahon. Maasa po kami na pagtitiyagaan po ninyo na sundan ang ating mga ginagawang pagdinig para sa ganun po ay makatulong naman kayo na maging vigilant kayo sapagkat nasa inyo po lahat ang buhay ng ating ginagawa. Salamat po sa inyong pagtitiyaga. Sana po lalo kayo magkaroon ng interes para proteksyonan ang ating bansa. Yun ang mga kababayan, talagang kaabang-abang yan at abangan talaga namin yan, Senador Dante Marcolita. At abangan namin kung sino-sino ba itong mga politiko na itong mga congressman na mga contractor din, na mga flood control projects na yan. Kailangan talaga may makita kami na mga congressman katulad nila Saldico, katulad nila Ortiga, katulad nila ni Panaligan mga kababayan, yung sa Oriental Mindoro. Dapat maipatawag yan sa Blue Ribbon Committee para magpaliwanag sila. At itong si Pangulong Marcos mga kababayan, hindi din naman siguro pwedeng maghugas kamay na lang ito. Dahil siya naman talaga ang punot dulo nito. Kaya nga mga kababayan akala talaga natin totoo na may flood control na sa buong bansa. 5,500 na flood control sa buong bansa na tapos na. Kasi nga pinagyabang na ito ni Pangulong Marcos. Hindi naman pwede siguro na yung mapaparusahan nito yung mga congressman lang, dapat may pananagutan din dito si Pangulong Marcos. Dahil nga siya yung nagyabang na yan mga kababayan. Kasi kung hindi bumaha, paano na lang? Di hayaha yung buhay ng mga congressman na yan. Yung mga contractor na yan. Isisisi na naman ito sa susunod na administrasyon. Kung halimbawa, di ba kung hindi nabubuki ngayon?
Wala, hayahayang buhay ng mga hinayupak na yan. O ito mga kababayan, bakit nasabi ko na dapat may pananagutan din itong si Pangulong Marcos. Ito na, panoorin natin ito. Hi everyone! Ito na si Buyabang at Budol King. Kung maaalala nyo, nung lasunan niya, aba, to the max ang kayabangan. Pakinggan natin. Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa. Di ba? 5,500 na natatapos na sa buong bansa at may mga kasalukuyan pang ginagawa. Yung mga kasalukuyang mga ginagawa mga kababayan, yung mga nasira, tapos ni-repair naman, tapos nilagyan lang ng isang sakong simento para yung butas ay matakpan. Tapos pag nadadaanan na naman ng patak ng ulan, sira na naman. Yun yung sinasabi ko na dapat may pananagutan dito si Pangulong Marcos. Patuloy natin to. Asa na mga flood control? Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Yung iba daw mga kababayan, yung ibang flood control, nasagasaan ng barko, natakpan ng basura. Kaya yun, tuloy-tuloy yung pagbaha. O ito na ngayon, hinahanap niya na yung mga flood control. Lang, wala kaming makita. Kahit isang halog lang. Isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito. Ay ghost project sa panaginip mo lang na kompleto. Ang yabang mo pa sa suna, batugan ka. Ay nako, grabe, bakit may Pangulo tayong ganito? Diba? Klarong-klaro naman. Nagyabang siya na may flood control na natapos sa buong bansa. Pagkatapos ng ulan, bumaha na overwhelm lang yung mga flood control. Tapos nung nagkabukingan wala yung flood control. Mga ghost project. At meron ditong flood control. Walang hollow blocks. Napakanipis ng simento. Walang mga equipments. O budol talaga. Totoo talaga na budol itong mga kababayan ating Pangulo. Bakit naman kasi nagpabudol tayo? Kasalanan din naman natin yan. Pagtiyagaan na lang natin yan. Siguro. Na lang natin siguro yan. Parang tawag ito mga kababayan. Ipagpasadyos na lang natin yan. Matatapos din yung termino yan. 3 years na lang mga kababayan. Pero napakatagal pa nun 3 years. Baka maubos na yung pundo ng kaba ng ating bayan dahil sa mga kurakot na ito mga kababayan. Yun na, dito lang muna. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Imelda Pascua, kay Ma'am Susan 76, kay Upaw. Shoutout na rin kay Clito Velia Dulid. Shoutout kay Silly Mirandila. Shoutout na rin kay Augusto Bahu. Shoutout na rin kay Julie Umas. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Hilin Dalanta, kay D of the Month. Shoutout na rin kay Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion, at saka si Ore. At saka si Sagi. Shoutout na rin kay Lynn at kay Erlinda Mariano. Yun dito lang muna at once again, this is Ron TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.